Bago tayo makinig ng word ni Lord, batiin naman natin lahat ng kapatiran natin sa lugar na ito, no? Pwede bang batiin mo sila ng magandang bagong taon o Happy New Year, no? Sa mga kapatiran natin. Sige, pwede bang umalis ka sa iyong inuupuan o sa iyong pwesto? Ayan, sa mga nasa balcony, sige. Come on, batiin nyo naman ang isa't isa. It's the best time of the year din. Dahil we are going to a new season. Come on, sige. Sa mga nasa taas dyan, kaway-kaway naman kayo dito sa nasa baba. At sa mga nasa baba, kaway-kaway naman kayo sa nasa taas. Amen. Minsan pa, palakpakan natin si Jesus na nagdadala sa atin sa bagong taon na ito. Tayo ay manalangin, aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Salamat po dahil nararanasan namin patuloy ang iyong biyaya sa aming mga buhay. Lord, salamat dahil sa 2025 na ito, sinamahan mo kami. Talaga, Lord, sa kabila ng marami mga problema, pagsubok sa aming buhay, andito kami, Panginoon, nakatayo. Andito kami, Panginoon, umaasa lagi sa iyo, nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, sa lugar na ito, excited po kami sa iyong mensahe sa amin. Alam namin, may gagawin ka. At ganun din, Lord, excited kami dahil the best is yet to come sa aming mga buhay in Jesus' name. Amen and amen. Malaya po tayong makaupo. Welcome to church. Kung mapapansin niyo po sa boses ko, parang mailong ata, or mapaos, ganyan. Nag-struggle po ako nito mga nagdaang araw sa ubo, phlegm, ganyan. Alam niyo po, sa end of the year na ito, marami nagsasabi na ito daw yung panahon na kung saan medyo tahimik din. Dahil wala pang mga putukan, wala pang final celebration ng taon na ito. At marami sa atin, hinihintay natin yung next chapter ng ating mga buhay. Sino sa inyo, by the way, excited na sa 2026 naman, meron talagang bagong mangyari sa kanyang buhay? Amen? At alam niyo po, pwedeng nararanasan natin sa ating buhay na kung saan with all the noise na nangyayari ngayon sa social media, sa bansa, parang gusto rin naman natin ng katahimikan at gusto natin magkaroon ng transition, si Lord, na magkaroon naman ng pagbabago sa lahat ng area ng ating buhay pagdating ng 2026. And I believe, with the Bible po as our reference, makikita natin that God often does His best work in the in-between na tinatawag. Sabihin nga natin, in-between. Alam niyo po, itong in-between na ito, it actually means na ito yung panahon na kung saan magbabago po yung season. Sabihin mo nga, season. Ito yung time na kung saan pwedeng yung dati iiwan mo na at ikaw ngayon ay lalabas, ikaw ngayon ay pupunta sa lugar na kung saan dinadala ka ni Lord sa bagong lugar na ito, at tinatanggal ka ni Lord sa nagdaang season. Kaya lang, merong space in between. Ano yon? Ito yung transition period. And lahat tayo ngayon, nandito sa lugar na ito, we believe that we are waiting on God for His Word. Tama ba yon? And ito yung topic po natin, the space between. Sabihin mo nga, the space
between. Ano tong space between po na ito? Hindi ko po ipipreach sa inyo sa Bible yung mga engrande or miraculous talaga ng mga bagay na naranasan ng mga Israelites in the Old Testament. Particularly, siguro familiar kayo sa nung nahati yung Red Sea at nakalakad sa dry ground ang mga Israelites. Mga kapatid, pwedeng para sa atin, talagang napaka-amazing nung bagay na yan. Sino gusto nga pala makaranas ng ganyan, di ba? Kung ako, gusto kong makita talaga yung dalawa kong mata. And probably, naisip natin, okay, magandang experience din yung sa Mount Sinai, yung presence ni God. Hindi naman bulkan yung bundok, pero talagang naglalagablab ng apoy na bumaba sa Mount Sinai, yung presence ni Lord. Pwedeng, para sa atin, gusto natin ng mga talagang nakakataas ng balahibo na experience. Parang grabe yung mangyayari sa ating buhay. And ultimately, pwedeng gusto rin natin maranasan yung land flowing with milk and honey. Ano yun? Ito po yung promised land ni Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Pwedeng ito po yung mga bagay na gusto natin mangyari sa ating buhay. But, ito pong ipipreach ko po sa inyo, ay transition kung saan ang mga Israelites ay slaves po sila sa Egypt. They were enslaved for 430 years. Hindi po, saglitan lang, halos kalahating milenya na. Pero gusto silang dalhin ni Lord at baguhin ang direksyon ng kanilang buhay towards the promised land. No? I believe, ang bawat isa sa atin, nag-transition din ang buhay natin from a life na kung saan alipin tayo ng kasalanan, alipin tayo ng dyablo sa ating buhay ng iba't ibang mga bagay, and si Lord din, tinatransfer niya tayo towards His wonderful plan sa ating mga buhay. Amen? At alam niyo po, in the Bible, yung pagiging slaves ng mga Israelite, ito yung nangyari sa kanila noon. Masasabi nating what was. At ang promised land, ito yung what will be. Sabihin mo nga, what was and what will be. Ngayon, hindi natin pag-uusapan yung panahon na nasa Egypt sila, kasi nung nasa Egypt po sila, grabe rin yung ginawa ni Lord. Anong ginawa ni Lord doon? Nung nasa Egypt sila, nagpakita si Lord ng mga tanda at himala at nagkaroon ng salot sa lugar ng Egypt. Pero yung mga Israelites lang ang nakaligtas, mga kapatid. Grabe ginawa ni Lord, di ba? At nung nakaalis na sila sa Egypt, nakatapat sila sa Red Sea, grabe yung miracle ni Lord sa buhay nila. Grabe rin yung miracle ni Lord sa Promised Land. Kahit sinasakop sila ng mga iba't ibang armies from all sides, grabe pa rin na sinasamahan sila ng Panginoon. But this time, hindi yun yung topic natin. Ang pag-uusapan natin ay transition. Sabihin mo nga yun, transition. At makikita po natin ang ating text sa Exodus chapter 13. Ito po ay bihira ma-preach, pero important ito dahil I believe meron tayong 4 na bagay na dapat nating dalhin or 4 things to carry for the coming year. Dahil magpapalit ng season, amen? I believe meron tayong dapat 4 na bagay na dalhin natin sa ating mga sarili, and we will see it sa Exodus chapter 13. Ang una pong bagay na ito ay una sa lahat na kailangan nating dalhin, pakita natin, hindi lagi tayo dinadala ng Diyos sa mabilis na lugar.
o sa mabilis na daan. Kasi po pwedeng ina-expect nga natin yung magandang bagay sa ating buhay, pero reminder ito sa atin na hindi lagi tayo dinadala ng Diyos sa mabilis na lugar. Sa Exodus chapter 13 verse 17, tignan niyo po ang sabi, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Nung pumayag ang hari ng Egypt na umalis ang mga Israelites, hindi sila pinadaan ng Diyos sa baybayin ng Filistia kahit na shortcut yun. Ayaw kasi ng Diyos na magbago ang isip ng mga tao at bumalik sa Egypt pag nakita nilang kailangan nilang makipag-giyera. Tingnan niyo po yung naka-bold letters na yan. Anong sabi? Nung umalis na sila sa Egypt, pumayag na yung Pharaoh na umalis sila. Hindi sila pinadaan ng Diyos sa baybayin ng Filistia. Kahit shortcut yun. Madalas sa ating buhay, gusto natin ng shortcut. Tama? Gusto natin mapabilis ang mga bagay. Tama ba yun? And sometimes, akala natin mapapabilis, pero pwedeng tayo ay magkamali. Pwedeng mapabilis, pero hindi naman pala yun yung tamang o gusto ng Diyos dalhin tayo. Mga kapatid, tandaan natin itong tatlong bagay na ito. Shorter does not mean safer. Ulit ko po, shorter does not mean safer. Faster does not mean wiser. Easier doesn't mean better. Hindi ibig sabihin mas maikli, ligtas. Hindi ibig sabihin ng mas mabilis, mas matalino ka o mas marunong ka. Hindi ibig sabihin na pag mas madali, mas okay yan mangyari. Dahil bakit? May problema po, una sa lahat, ang mga Israelites sa panahon na ito. Galing po sila sa Egypt, sa season ng buhay nila, pero hindi pa po sila na-form para sa ganon maging ready sila sa kanilang haharapin in the future. Let me remind you mga kapatid, kung bakit sinabi doon yung lugar daw ng mga Filistia. Ano yun? Mga lugar po ito ng Philistines. Kung inyo pong babasahin ng Bible, ang lugar po ng mga Philistines, ito yung lugar na kinalaban nina David. And it is the land full of giants. Kung makakita nga sila at that time, baka hindi na sila pupunta sa promised land. Pero, dinala sila ni Lord sa ibang lugar. Malayo, pero safer. Malayo, pero wiser. Malayo, pero better. Sabi ng mga matatanda at ng ibang mga tao na nagsisave talaga ng pera at yumaman sa savings din nila at pag-i-invest nila ng mabuti, sabi nila na ang kayamanan daw, kung gaano kabilis dumating, ganun din kabilis aalis. Kung mas gusto mo na mabilis lang yung kita, mas mabilis lang din mawawala sa'yo yung pinagkakitaan mo na yon. Kaya tingnan natin sa ating buhay, excited ba talaga tayo sa pagyaman sa 2026? Yes, gusto natin yun, Pastor. Pero teka, kailangan slowly pero sure. Hindi pwedeng mabilis, pero mabilis din mawala. Amen? Anong tawag sa ganun nga nila? One day, millionaire. Mga kapatid, kahit din sa lahat ng area ng ating buhay, kung meron ka mang utang na dapat bayaran, huwag mo madaliin. Kasi kahit matagal yan, basta nababayaran, matatapos din. Pero pag binilisan mo,
Ano mangyayari? Mawawalan ka ng budget sa ibang area ng life mo. Ang gagawin mo ano? Uutang na naman sa iba. Madadagdagan na naman. Kaya sometimes, yung slow and steady, ito yung safer, ito yung wiser. Especially sa buhay po ng mga Israelites. I believe, may plano si Lord kung bakit din God's gifts sa umaga yung sermon ni Bishop at will of God naman ang naituro kapag hapon. Because kailangan nating maintindihan na una sa lahat, may regalo ang Diyos, merong will si God, pero kailangan din na magkaroon muna ng pagbabago sa inside ng ating mga buhay. Pwedeng nagbago yung taon, ikaw naman hindi nagbago. Pwedeng nagbago yung season, yung mindset mo hindi nagbago. Gusto mo ng bagong buhay ng 2026, gusto mo ng mag-move forward ka, pero same ka pa din ng mindset, same ka pa din ng character, walang mangyayari kung ganon. Amen? Amen? Alam niyo po, it's not about geography, yung pinag-uusapan natin dito, kung hindi tungkol po ito sa formation ng mga Israelites. Dahil legal na sila na umalis sa Egypt, pero hindi pa sila laya internally. Pwedeng may bagong season na sila, nakaalis na sila sa Egypt, pero ang pag-iisip pa rin nila para silang alipin na nasa Egypt. Pwede pala yun, ano? May bagong season sa buhay sa iyo si Lord, pero yung pag-iisip mo hindi pa nabago. Yung character mo hindi pa nabago. Kaya all the time, mga kapatid, sa wilderness, kung saan sila dinala ni Lord, alam niyo po, nagre-reklamo sila kay Moses. Nagre-reklamo sila kay Lord. Dinala niyo ba kami dito sa wilderness para mamatay? Walang tubig. Saan kami kukuha ng tubig? And God, next slide please, provided sa kanila. Nasa wilderness sila, walang makain doon, but God, next slide, actually provided. May quail, tsaka merong mana. And that lasted, mga kapatid, ilang taon nga yun, kung inyo pong maalala? For 40 years. Wala pong makakatagal ng 40 years sa lugar ng wilderness. But God sustained them hindi isang taon, hindi 2 taon. Ilan po? 40 years. Akala nila, sa lugar ng buhay nila, walang miracle si Lord. Akala nila, dahil dinala sila ni Lord sa season na ito, na parang walang miracle si Lord sa buhay nila. Akala nila, sa promised land, dun yung maganda lang. Akala nila, yung mga nangyari lang noon ng mga tanda't himala, bago sila paalisin sa Egypt, dun lang kayang kumilos ni Lord. Hindi nila alam, kayang kumilos ni Lord saan? Sa in-between ng buhay mo. Kayang kumilos ni Lord sa, bago ka i-promote, pero kahit bago ka i-promote, kayang kumilos ni Lord sa area ng buhay mo ngayon kung nasaan ka. Kung ikaw ay nasa transition period, na kung saan ikaw gusto mo maging leader. Pero pwedeng merong gawin din si Lord sa buhay mo bago ka maging leader. Pwedeng may gawin din si Lord sa buhay mo, mag-miracle siya sa family mo, sa relationship mo. Alam niyo po, God provided for the Israelites. Pero yung mindset nila, yun yung kailangan mabago. Darating ang 2026, parehas pa rin ba yung mindset mo pagpasok nito? Kasi, tandaan niyo po, dinadala tayo ni Lord madalas hindi sa shortcut, kung hindi sa long cut, sabi ni Bishop sa akin.
Sometimes dinadala tayo, Lord, sa mas malayong daanan. Malayo nga, pero steady naman. Malayo nga, pero makakarating ka rin talaga. Safe naman. Alam niyo po, mamaya pupunta kami sa Batangas ng aming family. Pero naalala ko po lagi, kapag kami ay pupunta ng Batangas, meron po talagang mas mabilis na daanan. Pero lagi kaming dumadaan dun sa ibaan na exit. Alam niyo po, kapag dumadaan kami dun sa mas mabilis, remind nyo na lang po ako kung saan yun, yung mas mabilis na yon. Alam niyo, laging traffic. Sobra talaga. Alam niyo yun, makakaantok kayo, aantokin talaga kayo sa traffic. No? Talagang grabe yung traffic. Mas okay pa dun sa ibaan dahil sa kahit malayo, tuloy-tuloy naman. At pag tinignan nyo sa mapa, sa Google Maps or sa Waze, mas mabilis kang makakarating kahit malayo. Sometimes, the long way is the best way. Sabi mo sa katabi mo yan, sometimes the long way is the best way. Kaya kung merong delay sa ating mga buhay, mga kapatid, kung napapansin mo, ba't gano'n na-delay yung sahod ko, na-delay yung promotion sa akin, na-delay yung pangarap ko na posisyon, na-delay yung pag-sign sa contract ko. Sometimes po, next slide, some delays po ay hindi yan punishment ni Lord sa atin. Iniisip mo na kasi, di ba, pag may delay, may nagawa ba akong kasalanan? May pagkukulang ba ako kay Lord? Ba't hindi ako natanggap dito? Anong meron sa akin? Minsan nabiblame natin ang ating sarili, di natin alam, pinoprotektahan lang tayo ng Diyos saan? Sa ating sarili. Kasi pwedeng, nga, mangyari sa'yo yon, pero baka mawasak ka agad. Hindi ka pala ready pagdating doon. God wants you to be ready. Sabi mo ngayon sa katabi mo, gusto ni Lord, handa ka. Next slide please. Pangalawa po, ang mas malayong daanan ay lugar kung saan pinapahayag ng Diyos paano siya mag-isip. Naulit ko po, ang mas malayong daanan ay lugar kung saan pinapahayag ng Diyos kung paano siya mag-isip. Tignan niyo po pwede sila sa mas mabilis na lugar, kakaharapin nila yung giants, pero may mas better plan si Lord. Ang mas better plan, sometimes, iniisip natin, impossible. Seryoso. Sometimes iniisip natin, impossible, yung better plan ni Lord na ito. Kasi yung tingin natin, hindi yun yung magandang plano. Pero yun pala yung plano ng Diyos. Tingnan niyo po pagdating ng verse 18, anong sabi? Sabay-sabay nga natin basahin. Instead, pinadaan ng Diyos ang mga Israelites sa desert na papuntang, Papuntang? Bakit sila papadaanin ng Red Sea, Pastor? Kung ikaw yon, isa ka sa mga Israelites, and I was nung time na binabasa ko ito, kung ako to, papapuntahin ako ni Lord sa Red Sea, anong gagawin namin doon? Wala namang kaming bangka. Wala namang mga puno para makapaggawa kami ng barko, bangka, para makatawid sa kabila. Pero bakit nasa Red Sea? Kaya kung inyo pong mababasa rin, sa ibang mga verses, sa ibang chapters nito, yung mga Israelites nagsasabi, dinala mo ba kami dito para na lang mamatay, Moses? Pero may ibang plano si Lord. When there seems to be no way, God will make a way. Yun yung tandaan mo. In this new season, kung nakikita mo na parang walang mangyayari, parang imposible, when there seems to be no way. May kausap ba ako ngayong umagang ito? Ako excited kasi alam ko kahit
nakikita ko ngayon, parang imposible o kaya hindi po pwedeng mangyari to in human standards. But I know my God will make a way. Sabihin mo sa sitwasyon mo, kapatid, my God will make a way. Come on, sabihin mo rin sa utang mo, my God will make a way. Sabihin mo rin sa exams mo, sabihin mo, my God will make a way. Come on. And I believe, mga kapatid, kahit feeling nila, ready sila makipaggera, etong mga Israelites na to, duwag din to. Tingnan nyo, di ba? Ano sabi yo? Umalis ang mga Israelites mula sa Egypt, ready na makipaggera. Pero nung nakita nila yung gegerahin nila sa promised land, anong sabi nila? Para lang kaming mga tipaklong sa harapan nila. Di ba? Kahit ready minsan eh. Ibang, sino ba yan? Yung kaaway mo na yan. Pag nakita mo talaga yung kaaway niya, pwedeng, hindi na lang. But the Lord works in ways we cannot see. At sa process na ito, mga kapatid, inoonti-unti ni Lord ang mga Israelites Kung sa Egypt, next slide, tinuruan sila paano mag-survive. This time, sa wilderness, tinuturuan sila paano ba magtiwala kay Lord. Paano magtiwala kay Lord. Dinaan sila sa wilderness, papunta sa Red Sea, nahati yung Red Sea. Nung nasa wilderness na ulit sila, nag-supply si Lord ng mga pagkain. Amazing. Because sa buhay nilang ito, tinuturuan sila ni Lord magtiwala. Hindi ka tuturuan ni Lord magtiwala sa Kanya. Hindi ka matuturuan ni Lord magtiwala sa Kanya kung may mga bagay na tingin mo naman posibleng mangyari. Kailangan may mga bagay na mangyari sa iyong kakaharapin mo talaga imposible. Because God will make a way. Akala kasi natin, may mga immovable walls sa buhay natin. Pastor, hindi na pwede mangyari. Dami ko ng beses nag-try, wala nangyari. Ayoko na, suko na ako. Tandaan niyo po, kung bakit nilalagay ni Lord yung mga bagay na ganon, mga impossible things, para patuloy kang magtiwala sa Kanya. At huwag kang magtiwala sa sarili mong galing. Akala kasi natin, sa sarili nating skills, sarili nating experiences, makukuha na lang natin yung mga bagay na gusto natin. But to the impossible things, our God, who does the impossible, will do His work sa ating buhay. If we trust Him with all of our heart. Sa 2026 na ito, pwedeng may mangyari sa iyong imposibleng bagay. But remember, kapatid, yung sermon ngayong araw na ito, huling araw ng 2025, magtiwala ka sa Diyos. Come on, palakpakan natin si Lord doon. Number 3, na message na dapat nating dalhin sa 2026 na ito, darating, hindi po tayo hinahayaan ni Lord na mag-move forward na empty-handed. Tandaan niyo po, hindi ka hayaan ni Lord, dadaling ka niya sa 2026 na wala kang dala-dala. Kailangan meron. Naulit ko, kailangan meron. Sabihin mo ngayon sa katabi mo, hindi hahayaan ni Lord na wala kang dala sa 2026. Sa new season ng buhay mo. Now, kakaiba, yung pinadala o dinala ni Moses
sa panahon po na ito. Niisip natin, ang dala ni Moses, korona, ginto, mga bagay na ganyan. Pero ito, no? Pag binasa na natin, yung verse 19, ang sabi, dinala ni Moses, ang alin? Ang buto ni Joseph. Kung inyong titignan, ba't hindi nakalagay na lang, dinala ni Moses? Mga kayamanan sa Egypt. Yes. Pero tingnan niyo sabi, gaya ng habili niya, saan daw? Sa mga Israelites. Ibig sabihin, yung bones ni Joseph, kahit bones siya, may history. Yung bones ni Joseph, centuries earlier, bago mangyari itong bagay na ito, sinabi niya na, next slide please, sure ako, ililigtas kayo ng Diyos at pag nangyari yon, dalhin nyo ang mga buto ko, sabi niya, pag alis nyo rito. Alam niya in the future ni Joseph, na later on, aalis ang mga Israelites sa Egypt. Pupunta sila sa promised land. Mga kapatid, yung dinala na bones na ito ni Joseph, it's history. Oo. May dala-dala tayong pain. May dala-dala tayong mistakes noon. O kaya, pwedeng sabihin natin, ito yung pinaka-accurate, unfinished promises sa buhay mo. Maaring meron noong pinangako si Lord sa ating buhay. Hindi nangyari noon, 2025. Hindi nangyari noong 2024. Amen? Hindi nangyari noong bago mag-pandemic. Pero sa 2026 na ito, pwedeng mangyari yung pangako ng Diyos sa buhay mo. Biruin nyo, no? Centuries na ito, mga kapatid, later. At saka, dinala yung buto ni Joseph na kanyang bilin. Pwede po, next slide, meron tayo mga bagay na mithiin ngayong 2025. Pero yan yung mga bagay na kung saan tutuparin ng Panginoon naman sa susunod na taon. Kung ikaw yon, sabihin mo, ako yon! Kung naniniwala ka doon, tatayo ka, sabihin mo, ako talaga yon! Amen. Alam nyo, ito pwede pala yon na akala natin nakalimutan na ni Lord. Di ba? Kasi sabi ni Joseph centuries na yun, matagal na. O kaya parang ikaw rin nakalimutan mo na Pero pwedeng tuparin ni Lord dahil may bagong season. Alam niyo po, isa sa mahirap paniwalaan ay yung mga bagay na kung saan matagal na inaasahan tas hindi nangyayari. Tama? Pero may mga bagay kasi na hindi naman talaga agad napapangyari. Sometimes kasi, next slide, may mga bagay po na hindi agad pinapangyari ng Diyos sa mga oras na akala natin. Pero yung totoo, naghihintay lang si Lord ng tamang oras para mangyari yon sa buhay mo. Kung naniniwala ka doon, sabihin mo, ako yon! Kung naniniwala ka talaga doon, saluhin mo to sa iyon! Amen? Alam niyo, ako naniniwala, there are the promises of God sa ating church. Pero God can do it. Hindi lang hindi yan in 10 years, pwede mangyari in a season. Kung matagal na yung paghihintay, pwedeng mangyari agad. Alam niyo po ba kahit yung puno ng mustasa, may ilang taon din bago talaga siya mabilis na lumago. May time pala yan na hanggang ganito lang. Ilang taon, ganyan. Pero
biglang uusbong ng mabilis. Sometimes, the promises of God in our life, parang may matutuloy na noon. Ang tagal. Pero biglang nangyari. Expect, kapatid, the unexpected. Sabi mo sa katabi mo yan, expect the unexpected. Amen? At last but not the least, ito yung tandaan natin, hindi tinatanggal ng Diyos ang uncertainty. Ibig sabihin, yung bang hindi ka sure, hindi niya tinatanggal yun eh. Hindi niya tinatanggal yung worry, yung doubts, yung fears. Pero siya yung nagbibigay ng direction. Kakarapin mo pa rin yun eh, sa buhay mo eh. Kahit anong gawin mo, meron tayong faith, pero lumalaban lagi yung worry, yung unbelief, yung fear, yung mga bagay na yan sa atin. Pero ito yung tandaan mo, si Lord nagbibigay ng direction. Alam niyo po, sa mga Israelites na ito, nung paalis na sila ng Egypt, anong ginawa ni Lord sa kanila? Araw-araw, sabi dito, verse 21, araw-gabing ginaid ni Lord ang mga Israelites sa haliging ulap pag-araw para ilid sila sa paglalakbay. At sa haliging apoy naman, paggabi, para bigyan sila ng liwanag. Hindi yung pag-guide nila ni Lord sa mga Israelites, si Lord yung nasa likod, tas sila yung nasa unahan. The book of Psalms says, your word is a light unto my feet and a light unto my path. Hindi po light na kung saan hanggang dun alam mo na. Kung hindi ang light, nandito, at pag nagmo-move forward ka, nakikita mo onti-onti yung dadaanan mo. Ganun po mag-guide si Lord sa mga Israelites in the wilderness. Ewan ko po kung naranasan nyo na talaga, yung talagang sobrang dilim, black talaga na black. Nung nagdadrive po kami, ako po nagdadrive kay Bishop noon, galing po kaming kasalan sa Pangasinan. Then pag-drive namin pag-uwi sa T-Plex, alam niyo po, kami lang yung sasakyan na nagdadrive ng gabi na yon. Tas sobrang black na black talaga. Niloloko ko pa nga si Bishop noon. Sabi ko, paano kung merong babaeng nakaputi dyan? Pero alam niyo po, talagang ganun talaga. Yung kami lang, pag tumingin ka sa salamin, black talaga. Nakikita mo. Sa unahan mo, ikaw lang talaga nandoon. Hindi abot ng ilaw ng sasakyan yung dadaanan. Naranasan namin yun. And just imagine being there nung unang panahon na yun. Sobrang dilim. Nasa wilderness sila, walang ibang nandoon, walang city doon, walang ilaw dyan sa mga gilid. At may ilaw sila. Hindi ilaw ng tao, hindi ilaw na natural. Ano yun? Apoy ng Panginoon. Hindi si God nasa likod. Actually, pag binasa nyo yan, i-lead daw sa paglalakbay. You can't lead kung ikaw ay nasa likod. Kailangan nasa unahan. Kaya tignan nyo sabi, verse 22, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Laging nasa unahan nila ang haliging ulap pag araw at ang haliging apoy naman pag gabi. Mga kapatid, tandaan niyo po, the Lord will lead you. Pwedeng maranasan mo yung darkest part ng buhay mo, pero God will lead you. Alam niyo po, hindi sila binigyan ni Lord ng mapa. O ito yung mapa, punta kayo dito kayo dadaan,
Hindi. Hindi rin si God nagbigay ng timeline sa Israelites. 1 month lang, nandun na tayo. Hindi rin si God nagbigay ng destination briefing sa kanila. O kailangan may ready kayong ganito ha. Walang ganun. Ano lang binigay ni Lord? Presensya niya. Ang binigay ni Lord, presensya niya. Pag umaga, ulap. Pag gabi, apoy. Tandaan niyo po na sa 2026 na ito, ano man ang mangyari, assurance ito sa atin na kasama mo ang presensya ng Diyos. Dumadaan ka man sa iba't ibang pagsubok ng iyong buhay, tandaan mo, kasama mo ang presensya ng Diyos. Dadaan ka man sa Red Sea, kasama mo ang presensya ng Diyos. Amen? At ito reminder sa atin, Psalm 32, verse 8. Ano sabi ni Lord? Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Sabi ni Lord, tuturuan kita, ililid sa dapat mong puntahan, papayuhan kita, laging babantayan. Tandaan niyo yan. Sometimes, hindi kasi natin alam, Lord, ano bang will nyo? Hindi. Kung sinasabi mong ano yung will ko, hayaan mo ako yung masunod. Hindi kita bibigyan ng mapa, hindi kita bibigyan ng briefing, anong gagawin mo, hayaan mo ako. Lilid kita. Tuturuan kita. Biglang magugulat ka na lang, may isip mo isang bagay. Magugulat na lang, lalapitan ka ng isang tao. Magugulat ka na lang kung talagang nawawala ka dun sa will ni Lord. May hahatak at ahatak sa'yo papunta sa kalooban niya. Ililid ka niya sa dapat mong puntahan. Pwede po na maranasan natin ang iba't ibang challenges ngayong 2026. Hindi natin mababasa sa Bible na, 2026, swerte daw. Wala namang ganun eh. Kahit ano pang pa-feng shui mo rin sa bahay mo, di ba? Walang ganun eh. Hindi nakukuha ng lucky charm yan at ng evil eye. Walang ganun. Pero alam ko, isa lang yung nangyari nung unang panahon sa Egypt, na kung saan hindi ginalaw ng anghel ng kamatayan ang bahay ng mga Israelites. Ano po yung nilagay? The blood of the Lamb. In the New Testament, it signifies the blood of Jesus. Si Jesus yung protector natin. And that is why He is a fire by night. A fire by night. Na kahit anuman yung harapin natin sa unahan, si Lord yung kasama natin. Kaya as this year ends, mga kapatid, next slide, sabay-sabay natin basahin. Ang space between ay ang lugar kung saan tayo aayusin ni Lord para sumunod sa Kanya. Kailangan maayos muna by the end. Ngayon mismong araw na to, ang ating mga puso at isipan. Anong mindset natin? Kung gagawin mo pa rin yung ginawa mo ngayong 2025, ganun pa rin yung mangyayari ng 2026. Kung aayusin mo yung buhay mo ngayon, kung dati hindi ka talaga committed kay Lord, easily offended, and hindi ka talaga 100% kay Lord, dami mong unforgiveness sa heart mo, kaya hindi ka makamove on, ganun pa rin yung 2026 mo. Pero kung babaguhin mo yung mindset mo, tawag nga doon, repentance.
change of your mind. Kung babaguhin mo, may mangyayari sa iyong buhay. At ngayong umagang ito, ina-encourage ko kayo. Ano man yung naging 2025 ninyo, kung nakita nyo po that it is the same, why not baguhin nyo po ang inyong pag-iisip ngayon para sa darating na taon. Mag-i-start tayo na meron tayong presensya ng Diyos sa harapan natin. Kahit anong harapin nating pagsubok dahil nagtitiwala tayo sa Kanya. Susunod tayo sa Kanya. Talagang magagawa nating harapin lahat ng pagsubok sa ating mga buhay. Amen? Ano mga bagay yun? Na tingin mo, hindi mo pa naiiwan sa iyong buhay nitong 2025 na dapat mong iwanan sa iyong buhay. Sa mga Israelites, hindi nila maiwan yung pag-iisip nila na sila ay alipin. Sa'yo, ano yung bagay na yun na nag-hold back sa'yo para mangyari yung plano ng Diyos? Kanya-kanya tayo, but I want to take this time. Pwede ka bang pumikit, kapatid? Lahat tayo ngayon. Ano yung nag-hold back sa'yo? Para hindi kumilos si Lord sa 2026. Come on, talk to God, kapatid. Anong bagay yon? Na pagkukulang mo sa Panginoon, kasalanan. Anong bagay yon? Na nahihirapan kang i-let go sa iyong buhay. It may be a wrong relationship, attitude, character na hindi maganda, unforgiveness sa iyong puso na nagiging hadlang para sumunod ka kay Lord. Pwedeng sometimes nabiblame mo yung sarili mo. Come on, kapatid, give it all to God. Lord, patawarin niyo po ako. Lord, baguhin po ninyo ako. Kasi kailangan mag-start tayo ng taon na may bagong puso, bagong pag-iisip, at bagong buhay. Come on, talk to God right now. There is a healer. His love is deeper than the sea. His mercy, it is unfailing. His arms are a fortress for the weak. Let faith arise. Come on, meron ka bang worry? Let faith arise. Meron ka bang fears? I lift my Ba't hindi mo simulan sa taong ito na magtiwala kay Lord again. ng iyong buong puso? You are my refuge. You are my strength. As I pour on my heart these things, I remember you are faithful. Come on, kung nag-decide kang forever. magtiwala kay Lord, I lift my I hands. lift my hands. Come on, lift up your hands kay Lord. If
you decided that. You are my refuge, you are my strength. As I pour on my heart these things, I remember you are faithful, God, forever. Come on, sabi mo, Lord, ayusin niyo ang puso ko. Napagkatiwalaan kita kahit na imposible. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart these things, Come on, make it a I prayer. remember I'll lift my you hands. are faithful, God. Come on, lift your voice kay Lord. I'll lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart these things, I remember you are faithful. I lift my hands. Come on, tayo tayong lahat. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart these things, I remember Let you faith are arise. faithful, God. Open my eyes. Come on, let's sing that song. Let faith arise, let faith arise. Open my eyes, open my eyes. Let faith arise, let faith arise. Open my eyes, open my eyes. Let faith arise. Let faith arise. Come on, let your spirit sing that song. Open my eyes, open my eyes. Let faith arise, let faith arise. Open my eyes, I lift my hands. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart these things, I remember you are faithful, God. Let the congregation sing. You are faithful, God, forever. I lift my hands. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart these things, I remember You are faithful, God, God. forever. Forever, you are faithful, God. Forever, You are faithful, God. you are faithful, God. Forever. Come on, keep praising the Lord ngayong umagang ito. Pasalamatan mo siya sa ginawa niya sa iyong buhay ngayong 2025. Sabi mo, Lord, salamat sa ginawa mo sa akin
Lord, salamat sa pag-encourage mo sa akin. Salamat, Lord, sa pagtayo mo sa akin. Come on, pasalamatan mo siya sa iyong buhay ngayong 2025. Lord, salamat sa mga naging provision niyo sa aking buhay. Come on, open your mouth in the Lord. Lord, salamat dahil patuloy ka nag-provide sa aming mga buhay. Lord, sa mga times na kung saan akala namin tapos na, may ginagawa ka sa aming buhay. Oh, thank you, Jesus, for open doors. Thank you for opportunities. Thank you, Jesus. Oh, arayos siya At ngayon, Lord, simula sa araw na ito, magtitiwala kami sa iyo. Kahit imposible, kaya mong gawin posible. Kahit madilim, sasamahan mo kami. Kahit na mahirap, tutulungan mo kami. Lord, salamat for reminding us of these 4 things. Dalangin ko, Lord, wag po manakaw ng kaaway ito sa kanilang mga puso. Dalhin nila, Panginoon, at ipaalala niyo sa kanila sa times na humaharap sila sa iba't ibang pagsubok at challenges ng kanilang buhay. Lord, we believe na nire-ready niyo kami dahil meron kayong gagawing napakalaking revival sa church namin. May gagawin kayo, Lord, na new move sa aming mga buhay. Ganon din, Lord, sa aming community, sa aming buhay, sa aming pag-aaral. We believe, Lord, dadalhin mo kami sa iyong plano sa aming mga buhay. Kaya, Lord, wala kaming itataas at pupurihin, pasasalamatan, kundi ang wonderful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang aming tinataas, pinupuri, higit sa lahat ng ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Come on, bigyan natin ng malakas na palakpak si Jesus.